Sa nakaraang chapter kung saan ang C-rank gate na pinasukan nila, Jinwoo ay naging kulay pula. Ang leader ng White Tiger Guild na si Baek Yoonho ay naalarma sa ganitong klasing pangyayari sa pagpapatuloy ng chapter 48 kung saan nakasakay si Jinchul sa isang magarang sasakyan kasama si Dongsu. Sinabi ni Dongsu na maganda nga daw ang sasakyan ni Jinchul pero nagmayabang ito na kung tatakbo siya, mas mabilis pa nga daw siya kaysa sa sasakyan ni Jinchul. Tinanong pa nito kung ano nga daw ang nangyari sa libing ng kanyang kapatid. Sumagot naman si Jinchul na hindi nga daw nila na-recover ang katawan nito sa dungeon at ginawa nga lang nilang pribado ang lamay. Sinabi pa niya kung gusto nga ba daw ni Dongsu na bisitahin ang puntod ng kanyang kapatid. Sumagot naman si Hwang Dongsu na hindi nga daw siya interesado sa mga patay na pero interesado siya sa naiwan ng kanyang kapatid. Kaya naman, tinanong ni Jinchul kung saan ba gustong pumunta ni Dongsu. Sumagot naman si Dongsu na obvious naman daw ang sagot sa tanong ni Jinchul kundi sa dungeon dahil hahanapin niya si Jinwoo dahil sa dungeon nga daw ito makikita. Sabay ngiti na parang aso. Sinabi naman ni Jinchul na saan nga ba nito hahanapin si Jinwoo dahil napakaraming ang gate sa Korea. Sumagot naman si Dongsu na hindi na nga daw yung problema dahil alam niya na pumasok si Jinwoo sa isang dungeon. Dagdag pa nito na ang rules sa loob at labas ng dungeon ay magkaiba at alam daw ito ni Jinchul. Kahit ilibing daw niya ng buhay si Jinwoo, wala nga daw dapat pakialam ito sa kanya. Sumang-ayon naman si Jinchul sa kanyang sinabi. Samantala, sa loob ng Red Gate na pinasukan nila Jinwoo, nagpanik ang mga hunters dahil parang hindi nga daw dungeon ang kanilang pinasukan, nawala ang gate at hindi na sila makalabas. Napaisip naman si Jinwoo na wala siyang nararamdamang suspicious. Dagdag pa niya kung na-transfer nga ba daw sila sa ganitong klaseng lugar gamit ang gate. Nagtanong naman si Han Sung-yi kung may problema ba, ngunit bigla na lang may isang bagay na umatake sa kanya. Buti na lang ay nagawa itong mapigilan ni Jinwoo gamit ang kanyang kamay na labis ikinagulat ni Han Sung-yi. Samantala, ang iba nilang kasama ay tinamaan ng mga atake dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Sinabi ng mga hunters na inaambush sila at sa hindi kalayuan ay nakita nila ang mga kakaibang nilalang na nakatago sa mga puno. Napaisip na lang si Jinwoo na mga ice elves nga ba daw ito. Medyo malayo ang distansya ng mga ito sa kanya at hindi niya ito masense. Dito ay nagsalita ang narrator na ang mga hindi pa nakakakita sa ganitong klaseng nilalang ay tinatawag silang ice elves pero sa mga nilalang na naka-encounter or nakalaban na sila ay tinatawag silang elf na kung saan walang awa nga daw itong pumapatay ng mga hunters. Sa kabilang banda naman, ipinakita si Baek Yoonho na pinipilit makapasok sa Red Gate pero hindi niya ito magawa. Sinabi na lang niya na malaking problema nga daw ito. Tinanong niya si Sangnim kung tinawagan na ba daw nito ang Korean Hunter Guild. Sumang-ayon naman si Sangnim at sinabi na tinawagan niya na nga daw. Pero parang wala nga daw itong balak tumulong kaya labis na nga lang ang pagkainis ni Yoonho. Sinabi pa niya na isa nga lang daw itong rank C na gate pero sa tantiyan niya, isa itong BOA rank na gate base sa aura nito at kung mamalasin pa nga daw sila, marahil mas mataas pa. Kaya naman, nagsalita si Sangnim na kung kailangan ba daw nilang sukatin ang gate gamit ang kanilang magical sensor. Sumagot naman si Yoonho na pointless lang daw ang plano ni Sangnim dahil hindi nga daw gumagana ang magical sensor sa mga Red Gate kaya hindi nga daw nila malalaman ang totoong rank ng gate. Kaya dito, nagtanong siya kung ilang miyembro nila ang pumasok sa gate. Sumagot naman si Sangnim na 12 miyembro nga daw ang pumasok. Kasama na dito ang A-rank na si Kim Chul at 7 B-rank na mga miyembro. Nagsalita naman si Ji Chul na kung magiging okay lang daw kaya ang bago nilang recruit. Dito, sinabi naman ni Yoonho na kung ang gate daw ay B-rank, kailangan nga daw ng at least 3 A-rank hunters. At kung ang gate naman daw ay A-rank, kakailanganin nga daw nila ng S-rank hunters o di kaya 10 A-rank hunters. Kaya naman daw, kung ganito nga talaga ang sitwasyon, isipin na lang daw nila na mamamatay nga daw ang mga nasa loob at kung susuwertihin naman daw, 1 o 2 na A-rank o B-rank hunters ang makakabalik ng buhay. Sinabi naman ni Sangnim na meron pa nga daw 2 tao na hindi bahagi ng kanilang guild ang nakapasok sa Red Gate. Tinanong naman ni Yoonho kung sino nga daw ang mga ito. Sumagot naman si Sangnim na isa nga daw sa mga hunters na ito ay interesado siya dahil nakikitaan niya ito ng potensyal. Nagulat naman si Yoonho dahil hindi pa nga daw nagkakamali si Sangnim sa kanyang mga prediction. Kaya tinanong niya ito kung A o B rank nga daw ba ang rank nito. Napailing naman si Sangnim sa tanong ni Yoonho. Nagsalita ulit si Yoonho na kung hindi nga daw A rank, marahil isa itong S rank. Sumagot naman si Sangnim na isa nga daw itong E rank. Samantala, nalipat ulit ang panel sa loob ng gate na kung saan mabilis na tinamaan sa ulo ng pana ang kasamahan nila Jinwoo. Sinabi na lang ni Jinwoo na matalas nga daw ang mga mata ng kanilang kalaban sapagkat nagawa nga daw nilang mapatay ang 2 pinakamahina sa kanilang attack force. Ipinakita si Jinwoo na hawak-hawak ang nagyayalong pana. Dagdag pa niya
Kung hindi nga daw siya lumakas sa loob ng 2 buwan, ay maaaring namatay na siya sa pana. At dito ipinakita ang elf na nakangiti sa kanya at sumenyas na papatayin nga daw siya nito. Kaya naman napangiting aso na lang ang ating bida at sinabi na papatayin niya daw ito gamit ang kanyang sariling kamay. Nagsalita naman si Hansong. Yi na feeling niya nga daw ay hindi sila winelcome ng mga nilalang sa ganitong klasing lugar. Dito na nagsalita ang A-rank hunter na si Kim Chul. Sinabi nito na hindi nga daw siya sigurado kung ilan sa mga kasama niya ang nakakaintindi sa mga nangyayari, pero nasa loob nga daw sila ng Red Gate. Dagdag pa niya, hindi nga daw sila makakabalik kung hindi sila mamatay lahat o kung hindi magbubukas ang dungeon. Dahil sa sinabi niya, nagpanik na ang iba pa nilang mga kasama. Nagsalita naman si Hansong Yi. Tinanong niya kung ano nga ba daw ang Red Gate. Sumagot naman si Jinwoo na ang Red Gate nga daw ay isang special na gate na nagkokonekta sa ibang dimensyon o mundo. Kapag nakapasok nga daw sila dito at nagsara ito ng tuluyan, hindi na sila makakabalik sa kanilang mundo para humingi ng tulong. Hindi nga daw sila makakatakas hanggat hindi nila napapatay ang pinaka-boss. Puwera na lang kung kusa nga daw magbukas ang gate, pero malabo daw itong mangyari. Kaya naman sa madaling salita, na-stranded nga daw sila sa Red Gate na kanilang pinasukan. Sa pagpapatuloy ng Chapter 49, dito na nagpakilala si Kim Chul. Sinabi niya na isa nga daw siyang A-rank hunter at dahil nalaman na nila na isang Red Gate ang napasukan at dahil siya nga daw ang pinakamalakas sa kanila, siya nga daw ang may responsibilidad sa kanilang kaligtasan. Pero hindi niya nga daw magagarantiya ang kaligtasan ng lahat. Aabutin nga daw sila ng buwan dito sa dungeon at hindi nga daw siya sigurado na makakabalik ng buhay ang iba. Dagdag pa niya, ang Red Gate na kanilang napasukan ay napakadelikado. Kung masuwerte nga daw sila, at least isa itong B-rank gate. Dahil diyan, hindi niya daw kakayaning mag-manage ng maraming tao, kaya gagawa daw siya ng isang team na sasama sa kanya para i-clear ang dungeon. Dito na nagduda si Jinwoo sa kung ano nga ba ang plano ni Kim Chul. Sinabi pa ni Kim Chul na kung mananatili nga daw sila dito, mamatay sila sa lamig o di naman kaya sa ambush ng mga kalaban. Kaya kahit walang sumama sa kanya, aalis siya para i-clear ang dungeon mag-isa. Kaya naman, sinabi niya na kung sino ang gustong sumama sa kanya, sumama na. Naisip ni Jinwoo na sasama ang karamihan kay Kim Chul dahil iisipin ng mga tao na mataas ang chance ng survival kung sasama sila sa A-rank hunter. Pero nagulat nga sila nang pinili lang ni Kim Chul ang mga B-rank hunters at malalakas. Sinabi niya na hindi niya nga daw isasama ang mga C-rank hunters at ang mga mahihina pa dahil ayaw niya daw magkaroon ng pabigat. Dahil ang katumbas nga daw ng isang oras sa labas ay isang araw na sa Red Gate. Kaya naman, aabutin nga daw sila ng mga buwan bago nila maklear ang dungeon o mag-open ang gate mismo. Kaya hindi nga daw talaga siya pwedeng magsama ng mga mahihina. Dito, naiinis ang mga tao sa kanya. Nagtatanong kung bakit nga daw sila tinawag na pabigat. Sinabi naman ni Kim Chul na huwag nga daw ma-offend ang mga ito dahil iyon naman daw talaga ang totoo. Pero huwag nga daw sila mag-alala dahil kapag nagawa nilang makasurvive, magagawa naman daw ng mga ito na makabalik ng buhay. May isang babaeng nagsalita, tinanong kung okay lang ba daw na lumipat siya ng grupo. Sumagot naman si Kim Chul na kung iyon nga daw ang gusto ng babae, walang problema. Pero sa isip ni Kim Chul, nagtataka siya kung bakit lilipat ang babae sa mahinang grupo imbes na manatili sa kanila. Marahil nga daw ay naawa ito at nakukonsensya. Kaya naman, kumuha pa siya ng isang tao dahil umalis ang babae. Lumapit nga ang babae kay Jinwoo. Sinabi niya na hindi nga daw napansin ni Kim Chul ang araw na paparating, pero napansin nga daw ito ni Jinwoo. Kaya sigurado siya na malakas si Jinwoo at hindi ito isang E-rank hunter. Ito pala ang dahilan kung bakit lumipat ang babae dahil alam niya na malakas si Jinwoo. Nalipat naman ang panel kay Sang-nim. Sinabi niya na gusto niya nga daw i-recruit si Jinwoo sa White Tiger Guild. Bagamat isa nga daw itong E-rank hunter, naniniwala siya na isa itong reawakened. Sumagot naman si Yunho. Tinanong kung sigurado ba daw si Sang-nim at hindi lang puro hinala ang sinasabi nito. Hindi naman nakasagot si Sang-nim sa kanyang tanong. Kaya sinabi na lang ni Yunho na ang maaasahan niya na nga lang daw ay walang iba kundi si Kim Chul. Sinabi naman ni Sang-nim sa kanyang isipan na kung makikita lang daw ni Yunho si Jinwoo sa personal, sigurado siya na maiintindihan siya nito. Nagsalita naman si Ju Sun-chan, ang first chief ng Department of Management. Sinabi niya na hindi nga daw magkakaroon ng problema si Kim Chul dahil malakas nga daw ito at hindi ito nahuhuli sa malalakas na main attack force.
Nagpasalamat naman si Yunho sa sinabi nito. Sinabi naman ni Sonchan na chismis lang daw ang sinasabi ni Sangnim tungkol kay Jinwoo at kung totoo man daw iyon, hindi nga daw nito kayang tapatan si Kim Chul na mas maraming experience kumpara sa sinasabi nitong E-rank hunter. Hindi naman sumagot si Sangnim at sinabi sa kanyang isipan na tingnan na lang nila kung ano ang magiging resulta. Talagang naniniwala nga si Sangnim sa magagawa ni Jinwoo at mas malaki ang tiwala niya rito kumpara sa kanilang A-rank hunter. Bigla na nga lang dumating si Dongsu. Sinabi nito kung ano nga ba daw ba ang nangyayari at bakit nandito nga daw ang importanteng leader ng White Tiger Guild. Nang marinig at makita nga ito ni Yunho, bigla na lang siyang nagalit. Ikinagulat naman nila Sangnim kung bakit nandito ang S-rank na si Dongsu, ang miyembro ng Scavenger Guild. Dito, tinanong ni Yunho kung ano nga ba daw ang ginagawa ni Dongsu sa Korea. Sumagot naman si Dongsu na napadaan lang daw siya dahil may mahalaga siyang sadya, pero nagulat nga daw siya dahil nakita niya si Yunho. Talaga naman daw napakaliit ng Korea. Dito, nagalit na si Yunho at nag-activate na ng kanyang Ultra Instinct. Sabay tanong kay Dongsu na sagutin na nga lang daw ang kanyang tanong. Ano nga ba daw ang ginagawa ng taong dapat ay nasa United States at ngayon ay nasa Korea at nangingialam pa sa area ng White Tiger Guild? Napangiting aso na lang si Dongsu at sinabi na may gusto din daw siyang itanong. Bakit daw pumasok ang isang lousy hunter sa gate ng White Tiger Guild? Ano nga ba daw ang iniisip ng mga tao na i-recruit ang isang mahinang hunter? Sinabi naman ni Yunho na sino at ano nga ba daw ang tinutukoy ni Dongsu. Sinagot naman ito ni Dongsu na ang tinutukoy niya nga daw ay walang iba kundi si Jinwoo, isang E-rank hunter. Nagulat naman si Yunho at nagtanong kung paano nga ba daw nakilala ni Dongsu si Jinwoo. Nagtataka naman si Dongsu habang pinagmamasdan ng Red Gate. Nalipat ulit ang panel sa loob ng gate kung saan tinanong ni Jinwoo ang babaeng hunter kung paano nga ba daw sila nakakapanatili ng kalmado sa ganitong uri ng sitwasyon gayong bago pa lang silang mga recruit. Sumagot naman ang babae na ang unang bagay nga daw na itinuro sa kanila ay maging kalmado sa lahat ng bagay sapagkat lahat nga daw ay pwedeng mangyari sa loob ng gate o dungeon. Dagdag pa ng babae, bukod pa daw doon ay may special na coaching na natanggap si Kim Chul dahil magiging kasama nga daw ito sa main attack force ng White Tiger Guild. Dito nagsalita na si Kim Chul na sundan na nga daw siya ng mga kagrupo niya. Sumagot naman si Jinwoo na sila naman daw ay papasok sa kagubatan. Dito, nagpaalam na nga sila sa isa't isa at habang naglalakad sila Jinwoo, nagsalita ang babae na wala nga ba daw balak na sagutin ni Jinwoo ang tanong niya kanina. Hindi naman umimik si Jinwoo pero sa isip ng babae, baka nga daw isang A-rank hunter itong si Jinwoo o baka mas mataas pa. Habang naglalakad sila Kim Chul, napasabi na lang siya na bobo nga daw ang team ni Jinwoo. Nagtanong naman ang isang hunter kung bakit nga daw. Dito, tinuro ni Kim Chul ang puno na may kalmot ng kuko ng bear. Sinabi pa ni Kim Chul na dapat daw ay naghintay na lang sila Jinwoo sa labas ng kagubatan at hindi pumasok dahil ang kagubatan na pinasukan nila ay teritoryo ng ice bear. Dahil dito, sigurado nga daw siya na mamatay ang lahat ng mga E-ranks na wala pang experience sa ganitong klaseng sitwasyon. Nagtanong naman ang isang hunter kay Kim Chul kung ang mga E-ranks nga ba daw ay may proper coaching. Sumagot naman si Kim Chul na malabo nga daw magkaroon ng proper coaching ang mga E-ranks dahil isa nga daw ito sa pinakamahina. Pero dito ay parang nagtaka si Kim Chul. Sinabi niya na may mga B-ranks at C-ranks nga daw sa team ni Jinwoo. Pero bakit nga daw iniisip niya na parang si Jinwoo nga ang leader? Gayunpaman, wala na nga siyang pakialam dahil mamatay lang naman daw ang mga ito. Mula doon, bigla na nga siyang sumigaw at sinabi sa kanyang mga kasama na kailangan nga daw nila maghanda sa paparating na laban. Nalipat naman ang panel sa labas ng gate. Sinabi ni Dongsu na dahil Red Gate nga daw ang napasukan ni Jinwoo, mukhang mahihirapan nga daw siyang masilayan ang mukha nito. Nagtataka naman si Yunho kung bakit ang dami nga daw interesado dito kay Jinwoo. At dyan na nga nagtatapos ang Chapter 49.